Yun, kumuha sila ng approval ng presidente at inaprubahan naman ng presidente. So anong mangyayari ngayon kay Sara Duterte? Magagalit na naman lalo kay PBBM. Pero sabi nga ni Yusek Claire Castro, tama lang. Hindi nagdalawang isip ang Pangulo na aprubahan yung request ng BIR na isurrender yung mga tax records ni Sara. Bakit? Ay, sabi ni Yusek Claire Castro, gusto rin ng presidente na malaman ang katotohanan. O ayan na. Ayan na, mga kabunyog, mga kabayan. Ayan na po Marcos Jr. OK's release of Sara Duterte tax records. Kaya magandang balita ito, mga kabunyog, mga kababayan. Tapos yun na nga, kanina nakita natin yung mga kinatawan din ng mga malalaking bangko, BDO, BI, Metrobank, nandun na rin sa Senado. Dala-dala na yung ilang boxes yun. Ilang boxes kaya yun? Grabe. Ano yung dala-dala ng mga BDO employees or staff? Yung mga records ng bank accounts, yung mga bank records ni Sara at ni Manscarpio, dala-dala na rin. Yan yung mga sinubpina ng impeachment court. BIR tax records, tapos bank records, saka AMLAC records. Siyempre, ang magsusurrender ng mga bank records, mga bangko. Nakita natin kanina, yung Metrobank BDO, nandun na. Dala-dala na doon. Sunod niyan, baka BPI. Mag-ano na rin. Kanina, BDO pa lang. Saka Metrobank. Doon pa lang sa mga dala-dalang bank records, yung dumating doon sa Senado kanina, makita mo, grabe. Mga kabunyog, mga kababayan, kaninong mga bank records yon? Kay Sara Duterte at kay Manscarpio. Bakit nasama si Manscarpio? Sa kasi mga kabunyog, sa SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, kapag opisyal ka ng gobyerno, pati yung sa asawa mo, kasama yan sa nakadeclare. Bakit? Bakit kasama yon? Sa atin kasi, di ba, ang property ng isa, conjugal yan. Maliban na lang kung dineclare na mayroon kayong prenup. Kung mayroon kayong prenup agreement, katulad ng mga mayayaman na iba, pag kinakasal sila, nag-asawa sila, may prenup. Ang ibig sabihin ng prenuptial agreement, yung ari-arian nung isa, nung asawa, hiwalay. Pero sa case kasi ni Sara Duterte at ni Manscarpio, wala silang prenup agreement. Ibig sabihin, ang ari-arian ni Sara at ang ari-arian ni Manscarpio, joint yan, ay conjugal yan. Conjugal property. O di syempre, si Sara Duterte, dahil official siya ng gobyerno, ang i-declare niyang ari-arian niya, pati yung sa asawa niya. Kasi conjugal yan. Kaya marami, mga DDS, nagkakalat ng narrative. Sabi nila, bakit pati yung asawa isasama? Hindi naman yun bahagi ng assets ni Sara Duterte. Sus naman. Ang ating sistema sa family code natin, ang mga assets at properties ng mag-asawa, conjugal yan. Maliban na lang kung prior sa kasal, mayroon silang prenuptial agreement. Kung in the absence ng prenuptial agreement, conjugal properties yan. Ibig sabihin, ang ari-arian ni Manscarpio, pag-aari din ni Sara. Ang ari-arian ni Sara, pag-aari din ni Manscarpio. Pinapareport ngayon si Sara bilang opisyal ng gobyerno. Dapat isama niya yung ari-arian na pinundar ng asawa niya. Kasi kanya rin yun. Conjugal nga. So yan ang malinaw. Ngayon, yung mga bank records ni Sara at saka bank records ni Manscarpio, pareho yun sinubpina. Dati, nung nasa Kamara pa lang, yung Justice Committee pa lang, hindi sinubpina yung mga bank records. Kasi malamang, hindi din naman magkukumplay ang bangko. Siyempre, sasabihin ng bangko, hindi naman impeachment court ang nag-order sa amin. Kamara Justice Committee pa lang naman. Pero ngayon, mayroon na. May subpina na ang Justice Committee, ay ang impeachment court. Kaya nag-comply ang mga bangko. Makita nyo doon sa dumating sa Senado ngayon ng mga boxes galing sa Metrobank at BDO. Grabe.
talagang ano ito mga kabunyog, nai-excite na tayong makita yan. Pero ipe-present yan sa last part na doon sa unexplained wealth. Sa ngayon kasi ang pinag-uusapan pa lang yung yung confidential funds pa lang eh. So sa confidential funds hindi naman titingnan pa diyan yung mga bank records, tax records ni Sara at ni Manscarpio. Titingnan yan doon sa huli na, yung huli ng ground or article of impeachment, yung unexplained wealth. O yan. Sana naman sa pagkakataong ito, pag nakita na ng mga DDS kung gaano nga kayaman ang mga Duterte, lalo si Sara at si Manscarpio, at wala namang malinaw na paliwanag kung saan ang galing ang mga yon. Dapat ang mga DDS naman mamulat na sila sa katotohanan na pinagluluko sila ng mga Duterte. Palabas lang ang mga Duterte na hirap sila, kumakain sa karinderya, sira na ang swelas ng sapatos, pero makikita natin dyan, mga kabunyog, mga kababayan, sa mga bank records na yan, sobra talaga ang yaman nila. Ang pumapasok na pera sa mga bangko nila, siguro kung baka sa isang transaksyon, 50 million, 30 million, 50 million, at nang tinutotal na, aabot na yan ng bilyon-bilyon. Yan mga kabunyog. At sinurrender na ngayon ng Bangko de Oro at ng Metrobank ang mga bank records. Hindi pa po natin makikita yan next week or sa susunod na linggo. Sa last na po yan. Ang focus pa ngayon ay confidential funds. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito na po. Ito yung mga nagdadatingan na ngayon doon sa Senado eh. Makikita nyo ang daming boxes ang dumarating sa Senado ngayon. Kahapon nag-appear yung mga dating land bank managers. Ang pinakita nila ng mga dating manager ng land bank, ang sabi nila unusual yung mga pag-withdraw ng mga tao ni Sara. Noon lang sabi nga nung isa, si Violeta, ba 'yon? Si Constantino ba 'yon, yung isa? Sa loob daw ng 32 years niya sa land bank, doon lang siya nakakita ng withdrawal na 125 million. Isang withdrawal, 125 million. Kasi dati daw, niya lang, nawi-withdraw lang ng mga kliyente ng land bank, 500,000. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, grabe ito. Yan po. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.